Good morning sa lahat. Naririnig niyo po ba kami sa ating sa ating YouTube live? Yan, pwede po nating i-share yan sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kapatid na gusto nating maabot ng salita ng Panginoon. At bear with us. So good morning sa lahat ng mga kapatid namin dito sa The Hub of Christ Lipa. Bear with us kasi kasalukuyan po dito na tinamaan ng bagyo ang ating lugar at ang ibang lokasyon dito ay baha at hindi po passable, at sa ibang lugar po ay patuloy po ang buhos ng ulan. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po dito ay ligtas, at kasama ko po dito ang ilang mga kabataan. Yan. Pakita nga kayo dito. Yan. Kasama ko po dito si Sister Joanne, si Mary Jane, si Princess at si Angel. Ano man mapasalamat mo sa Panginoon? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Lord sa pagprotekta niya sa amin sa gitna ng bagyo. Hindi tayo magsasawang magpuri sa Panginoon Lord at sa buhay na inilagay niya sa atin, at patuloy na ginagamit ang ating buhay para mapapurihan siya at maglingkod sa Kanya. Amen. Katunayan ay dahil sa t-shirt niya, di ba? Building Bridges Leadership Training. Kahapon po kami ay umattend sa BBLT po sa Parañaque. Ayan, tayo po ay nabahagihan ng ating mga pastor, ni Pastor Bavesh, ni Pastor Ruben, and talagang napakabuti ng Panginoon kasi napakaganda ng binigay niyang topic sa atin kahapon. Building Bridges of Churches. Yan, talagang pinagpala po tayong lahat kasi nakapakinig tayo ng libre dahil sa biyaya ng Panginoon. And salamat din po kasi talagang iningatan niya kami pa uwi. Zero visibility. Ayan, talagang hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon na kahit anumang pagsubok at anumang bagyo ang dumating sa ating buhay ay hindi tayo matitinag dahil tayo, sabi ko kanina, anak ng Diyos. Ayan po. Salamat po. Amen. Maraming salamat sa ating mga kabataan. Ito po ang ating mga kasama mula sa tagtuyo, tag-ulan, kahit anong panahon. Ayan, sama-sama po kaming naglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat mga anak. Tayo ay makinig na ng salita ng Panginoon. At sa umagang ito, masaya kami na kahit tayo ay nasa ganitong Sunday service, alam ko ay meron tayong masasagap kasi ang Panginoon ay puno ng surprises sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, puno ng surprises ang Lord. Pati diyan sa sa ating comment box, sa ating mga kapatid, sa mga taga-Tanawan, taga-Tramo, Transbill, kayo ba ay kasama namin na nagpupuri at nakikinig ng salita ng Panginoon? Pwede po ba kayong mag-comment dyan? At ating maramdaman ang presensya ng bawat isa sa gitna ng ating sitwasyon ngayong umagang ito. At alam ko God is in the move kasi last Sunday, alam ko po, natutunan natin yung ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sayang. Ito po yung paglilingkod natin na hindi tayo nakadepende lang lagi sa himala o biyaya na ating matatanggap, kundi nakadepende po tayo sa ating salita ng Panginoon na ating pinapanampalatayaan. May pagsubok man, mayroong bagyo mang dumarating, maglilingkod pa rin tayo ng puno ng kagalakan. Sabihin mo nga dyan, type mo, puno ng kagalakan. Ang bawat isa sa atin ay maglingkod ng puno ng kagalakan at patuloy na nagpapasalamat. Type nyo nga dyan sa comment box ang ating unang verse sa 1 Thessalonians 5:18. Yan, pwede bang pakitype ng ating media ang ating mga verses at ating mga points para ang bawat isa ay makasunod. Amen? Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, basahin ko po sa inyong lahat. Sabi po dito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus
para sa inyo. So yan ang susi mga kapatid. Sa gitna ng pagsubok, hindi naman sinabing kahit anong pagsubok, sabi dito, sa lahat ng bagay. So kasama sa lahat ng bagay, maging ang ating pinagdadaanang pagsubok, magpasalamat kayo. So ang unang key para ma-develop yung faith natin that activate God's miracle ay ma-develop yung ating thanksgiving, yung ating pagpupuri sa Panginoon na hindi ito nakabase sa ating ginagawang paglilingkod na tayo ay may kapalit na mararanasang biyaya. 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat. Ito ay tanda na tayo ay nagtitiwala sa gitna ng pagsubok natin. Amen? Na every time na tayo ay mayroong pasasalamat sa ating puso, anuman ang ating pinagdadaanan, iyan ang nagiging daan para mas lalong tumibay, maging makita ano bang klaseng pananampalataya meron ka. Amen? Faith that driving us to endure all trials, not to quit, but to go forward. Sabi nga sa Hebrew 11:25, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Iniibig pa niyang makihati sa kaapihang dinadanas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito dulot ng kasalanan. Ito ay ito yung ating misyon, no? Sa ating pagpapatuloy sa ating paglilingkod, kahit tayo ay mayroong kaapihang pinagdaraanan, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at magpasalamat. Amen? Pangalawang punto sa ating pinag-aralan, tayo ay patuloy na maging teachable. Na every day is a learning day. Na meron tayong salita ng Panginoon. Na anumang pagsubok ng dumaan sa atin, di ba? Anumang bagyo. Sabi sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen? Because sabi dito, you are with me, your rod, yan, yung salita ng Panginoon, your staff, they comfort me. Amen? At pagpapatuloy natin ang mensahe ng Panginoon ng ating last Sunday. Ang pangatlo at ang ikaapat. Ang pangatlo, be committed. At ang pang-apat, stay consistent. Be committed and stay consistent. Amen? So sa ating pagpapatuloy, bago ko simulan ang being committed and being consistent sa ating paglilingkod, ay balikan natin yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano ba ang natutunan natin nung Sunday? Sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano ba ang napag-aralan natin? Anumang pagsubok na dumaan sa kanila, hindi nila nakalimutang sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, anuman ang ating pinagdadaanan, huwag nating kakalimutang sumamba kay Lord. Mahalagang pag-aralan natin lagi ang salita ng Diyos kasi ito yung ating kagalakan. Amen? Sabi sa Awit chapter 1 verse 1 to 4, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, ni sumusunod sa masama nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Sa halip ay kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. At ito yung ating kagalakan, ang sumunod sa salita ng Panginoon. Amen ba? Tanungin mo nga ang katabi mo, sino ba ang nagbibigay kagalakan sa iyo? Ano ba ang nagbibigay kagalakan sa iyo? Di ba may mga pagsubok tayo kung minsan, pero sa kabila nun, ang bawat Pilipino natututo pa rin ngumiti. Kahit sa gitna ng baha, lumalangoy lang yan, masaya pa rin siya. Bakit? Merong puso talaga ang mga Pinoy na mag-celebrate even though in their midst of trial. At lalo na kung mayroon kang salita ng Panginoon. Ito ang salita na meron kina Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel 3.
Basahin po natin. Sabi dito sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, kung mangyari man ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. So sa ating pagpapatuloy, ang tinuturo dito ay paano ba tayo committed? Paano ba yung ating commitment sa kabila ng merong ganitong persecution sa tatlong magkakaibigang ito, naglilingkod lang naman sila sa hari at dumating ang point na utos na ang pinagawang ribulto na ginto ng hari kailangang sambahin. Paano ka patuloy na magiging committed? Patuloy na yung self-control mo, yung patience mo ay nandun. Amen? Kagaya ng anak ko, patuloy ang patience ko. O, anak ko, dito ka muna, anak. Punta ka dun, kay mami. Ayan. So, bear with us nga kasi nga kami po ay wala talagang, nandito lang kami sa loob ng aming tahanan. Pero let's continue. Amen? Paki-assist nga Mary Jane sa loob. Ayan. So, number 1, develop your consistency or yung yung ating self-control or yung ating discipline. Magkaroon tayo ng discipline. Yan yung pagka-committed ka, meron kang discipline, tama? So kung commitment mo sa isang bagay, matapos yung isang assignment mo, yung pinapagawa sa iyo, meron kang discipline. So halimbawa, pagka ikaw ay inutusang gumawa ng mga gawaing bagay, hindi ka muna maglalaro. Kasi kailangan mo munang matapos. May assignment ka, merong pinapagawa sa iyo ang iyong guro, hindi ka muna magsi-cellphone kasi nga dinidisipline mo, committed ka doon sa pagkatawag sa iyo ng iyong guro o kaya ng iyong magulang sa bahay. So kung may pinagawa sa iyo, doon ka nakakommit. Hindi ka nakakommit kung kani-kanino. At ganito ang buhay ni Daniel. Naniniwala ko ganito ang buhay nila. Hindi sila emotionally driven, but they are spiritual driven sa salita ng Diyos kasi hindi sila nakapokus sa distraction. Amen? So nakapokus sila hindi sa galit ng hari, hindi sa sulsul ng mga tao sa paligid nila. Ito, mga taong to hindi sumasamba sa iyo, hari, hindi sumasamba sa ribulto mo. Mga taong to hindi sila nakapokus doon sa distraction ng kanilang nasa paligid o ng sitwasyon, kundi nakapokus sila doon sa hari na kanilang pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen? So we are called to be a finisher. Sabihin mo sa comment box, we are called to be a finisher. So stay committed. Huwag yung 'di ba sa Tagalog pag committed, nakakakalimot. Pag committed, ibig sabihin sa English, devoted. Ayun, passionate, puno ng pag-ibig, nagpapatuloy. So, huwag nating gawing dahilan ang problema, ang bagyo, para hindi tayo patuloy na humayo sa pinapagawa ng Panginoon. Sabi mo, huwag mong gawing dahilan ang bagyo, kundi gawin mong dahilan ang Diyos para magpatuloy at tungtungan ang bagyo. Amen. Kaya nga sabi sa atin mga kapatid sa Matthew 28:19 to 20, humayo kayo, gawin niyong mga alagad ang mga tao sa lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. So hindi na babago yung ating mission, yung pagkatawag sa atin. So kung dyan tayo nakapokus doon sa pinapagawa ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon, we are stay committed. Sabihin mo, stay committed. Pagka kasi stay committed ka, nakapokus ka, pag ang ating lahat sa atin, nakatuon tayo doon, yung buong pagkatao natin, yung pananampalatayaan natin, mas lumalalim. Tingnan niyo po kung paano pinatigil ni Jesus ang dagat sa gitna ng bagyo. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad niya sa verse 38 ng Mark chapter 4, type po natin Mark 4 verse 38. Mark 4 verse 38, Guro, hindi ka ba nababahala na mapahamak tayo? So may bagyo.
Ano ang response nila? Question mark. Hindi pananampalataya. Paggising niya, sabi sa verse 39, gumising si Jesus at sinaway niya ang hangin. Sinabi sa dagat, pumayapa ka at tumahimik ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Verse 41, sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? So, ang focus natin, ang commitment natin ay hindi sa bagyo, na mawala ang bagyo. Ang focus natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, paano natin to lagi ini-exercise. Kaya ang tanong ni Jesus, nasaan ang pananampalataya niyo? Bakit kayo natatakot? Bakit kayo naliliglig? Bagyo lang yan. Diyos na buhay ang kasama niyo. Hindi niya sinabi yun, pero sa akin, di ba, Diyos na buhay ang kasama ko. May bagyo, mayroong pinagdadaanan, dadaan lang yan. Hayaan lang natin dumaan ang bawat bagyo sa ating buhay at huwag nating hayaang mawala si Jesus. Na mawala yung commitment, yung ating discipline sa Kanya, yung passion natin. Dahil lamang sa mga temporal na bagay na dumadating sa atin. Amen? Ano pa? Kasi after nito mga kapatid, di ba? Pagkatapos ng bagyo, mayroong umaga. Amen? Pagkatapos ng bagyo, mayroong umaga. At yung bagyo, dadating yan, mayroon niyang kasunod na himala. Amen? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? O, malapit na akong matapos. Last point na. So, yung commitment, kailangan stay natin yung ating control, yung ating discipline sa ating paglilingkod. Kagaya na sinabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Stay committed. Be disciplined. Be a real disciple ng Panginoong Jesus. Kasi after nito, nung nawala na ang bagyo, dumating na ang himala. Alam niyo ba kung paano nangyari? Sabi sa Mark 5, pagkatapos ng Mark 4, sabi niya dito sa Mark 5 verse 6, nang matanaw niya si Jesus sa malayo, dito, nung nakasampa na sila sa kabilang ibayo, sabi sa verse 1, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng Geresano, at nang bumaba sila sa bangka ay isang lalaki na may masamang espiritu ang sumalubong sa kanya upang mula sa libingan. At nang matanaw niya si Jesus, sabi sa verse 6, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Ano pa ang nangyari? Siya'y sumigaw na may malakas, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi sa kanya, sabi niya, lumabas ka sa taong yan, ikaw na masamang espiritu. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Legion ang pangalan ko sapagkat marami kami. Ibig sabihin, sa ating commitment, sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya, pagka tayo ay nakalampas ng bagyo, mayroong mas malaking himalang gagawin ng Diyos. At himala ng Diyos, yung naghihintay sa Kanya na inaalihang alipin o inaalihang tao na inaalipin siya ng masasamang espiritu. Hindi lang isa, sabi dito nung kinausap ni Jesus, siya daw ay si Legion at napakarami namin. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, umalis ka sa taong iyan, ang masamang espiritu lumipat doon sa iba't ibang baboy na malapit doon. Imaginin mo, may naghihintay sa iyo na himala pag ikaw ay stay committed. Pero pag huminto ka, ay may bagyo, nakakatakot, Lord, hindi ka ba nag-aalala? Hindi ka ba na Huwag muna tayong humayo, huwag muna tayong mag-share ng salita ng Lord. Magpahinga muna tayo dito sa bahay.
Hindi po pwede. Kasi nga, ang ating mission ay to preach and share the good news of salvation. Amen. Kaya kung ikaw yan sa atin, yes, I will preach the good news of salvation. Kasi may naghihintay sa akin sa pagpapala ng Diyos dahil sa aking commitment. Amen? So, wag nating aalisin ang commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paghayo, hindi tayo humahayo sa kabilang dako kagaya ng ginagawa nila para lang tayo ay makaranas ng himala. Kundi umahayo tayo para i-share din natin yung himalang naranasan natin sa Panginoon. Amen? So, ano pa ang nangyari? Kaya, yung number 4, last point is, let's be committed and let's be consistent. Sino dito yung nag-aapoy ka, tapos kinabukasan, nalalamig ka? Pag sinabing consistent, mga kapatid, mainit ka ngayon, mas mainit ka bukas. Amen? Mas mainit ang ating next generation. Mas mainit ang ating paglilingkod sa ating pagpapatuloy sa kabila ng mga, alam niyo yun, yung mga iba-ibang boses. Diba? Sino dito yung nag-start siyang maglingkod sa Panginoon at nung nag-start siyang maglingkod, mas dumami ang distraction. Mas dumami yung boses. Mas dumami yung mga restriction na dinadala sa buhay mo para ikaw ay huminto. Marami sa atin ganon, pero let's be consistent. Let's be consistent sa buhay na ating, balik tayo sa pinag-aaralan natin, sa buhay ng tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi dito, bakit kailangan nating maging consistent? Sabi dito, Daniel 3:24-25, they become consistent doon sa kanilang sinasamba sa Panginoon na buhay na kanilang sinasamba, bagaman may galit na dumating sa kanila ang hari, bagaman may mga tao na hindi sang-ayon sa kanilang hindi pagluhod, pero nung time na sila ay sumunod, naging consistent sa kanilang pananampalataya, paglilingkod sa Diyos na kanilang sinasamba. Sabi dito sa Daniel chapter 3 verse 24-25, sabi ng hari, nagtataka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihahagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot niya. Ngunit ang 3 lalaking ito, sina Shadrach, Meshach, at Abednego, sabi dito sa verse 25, sumagot siya, tingnan nyo, nakikita ko po'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at walang paso, at ang anyo niya ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng Diyos. Pag consistent tayo, alam nyo ba, ang Diyos, sasamahan niya tayo. Sinamahan ng Panginoon ang 3 mga lingkod na ito hanggang dulo. At alam natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na hindi natutupok ng apoy. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay hindi bound ng bagyo o hindi bound ng sitwasyon niya sa kanyang paligid. Kaya may malaking apoy doon sa hurno, hindi siya bound ng apoy. At kung kasama mo ang Diyos, ligtas ka. At naligtas nga. Sa kanilang pagsunod, nakita nila, sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang pagiging consistent, nakita nila medyo mainit, pero hindi sila nasugatan. 'Di ba? Medyo nakakapaso, pero hindi sila natupok. 'Di ba? Mababasa ka ng tubig, pero hindi ka malulunod. Pero 'di ba may pagsubok, bigla kang mapapapos, pero dahil consistent ka sa iyong paglilingkod, makikita mo sa sarili mo, puno ako ng kapayapaan. Kasama ko ang Diyos, hindi ako matatakot. Kaya kung kapatid, meron kang kinakatakutan sa buhay mo, mayroong hari kagaya nito, anumang hari yan, yung hari na pinaglilingkuran natin, just be consistent. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, ipaglalaban ka niya, mabuhay ka lamang. Amen? Mahal tayo ni Lord, naghihintay siya sa atin. Naghihintay siya sa consistency mo.
Pag ikaw ay consistent, alam mo kapatid, hindi mo mamamalayan yung problema mo kahapon, ngayon, tapos na pala. May panibagong problema, may panibagong himala, darating ang Diyos pag ikaw ay consistent. E pag ikaw ay huminto, mamimiss mo yung season mo, mamimiss mo yung season of miracle ng Panginoon, hindi lang sa iyo, pati sa pamilya na naghihintay sa iyo. Kung sila ay natakot lang doon at hindi nanampalataya sa Panginoon, oh, grabe naman ang ginawa ang paghinto ng Panginoon doon sa dagat na yun. Walang inaalihang alipin ang makakalaya. So sa ating pagiging consistent, hindi mo ba alam, yung buhay mo ay nagiging patotoo sa kanila? Paano ka nagbago? Paano mo nakatagpo ang Panginoon? Nung pinag-pray mo siya, hindi ikaw ang gumawa. Pero dahil you are consistent, naghimala ang Diyos sa kamay mo. At siya ay gumaling. Ganun lang din naman po sa atin. Let's stay consistent. Let's stay committed, dedicated sa passion natin sa ating paglilingkod. Huwag natin bigyan ng excuse ang ating paghayo para tayo ay tumigil. Huwag natin bigyang excuse ang Diyos na walang excuse para tayo ay abutin at mahalin. Amen. Tingnan nyo, maraming excuse na pwedeng mangyari sa tatlong ito. Sabi dito, di ba? Sabi sa Daniel chapter 3 verse 8, kung babalikan po natin, bago sila nakaranas ng himala, they stay consistent. May dumating dito na mga nag-uudyok, sabi sa Daniel chapter 3 verse 8. Sinamantala ito ng mga mamamayang Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Maraming mananamantala sa ating pagsunod, sa ating pagiging consistent. Akala ko ba, ano ka? So, susubukin talaga tayo. Sabi pa sa Daniel chapter 3, hindi lang ang mga mamamayan ng Babylonia. At dahil dito sa udyok na ito, sabi sa Daniel chapter 3 verse 12, ano po? Basahin po natin. Sabi dito, hindi po sila sumusunod sa utos ninyo, sina Shadrach, Meshach, Abednego. Itong mga Hudyo, inilagay nyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa pinagawa nyong ribulto. Nakita nyo yon? Oh, nagbago ka na. Hindi ka na, wala ka na dun sa shot, o kaya chug. Ito, hindi na, di ba? Ang dami nang mag-ano sa'yo. Kung sa atin lang, kagaya ng mga kabataang ito, naglilingkod tayo sa Panginoon, lagi ka na lang nandito, naglilingkod. Lagi ka na lang dito, sumasama sa paghayo, sa pag-evangelize. Pero tignan nyo ito, hindi lang ang mga tao sa paligid niya. Sabi dito sa verse 13, nagalit pati ang hari. Di ba pag hari na ang nagsasalita, sino ba mga hari sa buhay nyo? Wala kang magawa kundi sumunod. Sabi dito, nagalit si Haring Nebuchadnezzar at narinig ito. Tinawag niya ang tatlong lalaki. They are being called. At sabi dito, dahil dito, pinatapon ang tatlo. So pero, because they are consistent yung kanilang prinsipyo hindi nababago. Tayo minsan, pagka may konting ano lang ay hindi ako pwede kasi ganito. Ang daming valid reason. Pero ito, may valid reason siya para sumamba doon sa ribultong ginto. Kasi naglilingkod siya sa hari ng Babylonia. Naglilingkod siya sa haring Nebuchadnezzar. Pero, kahit nagalit ang hari, the king became very mad. Pero sa huli, because of their consistency, napalitan ang very mad to become praise God. Sabi ng hari dito sa Daniel chapter 3 verse 28, nung nakita ng hari na apat at parang anak ng Diyos ang nasa kasama nila, dahil dito, sabi sa verse 28, purihin ng Diyos. Imaginin mo, yung dating nagagalit sa iyo sa pagsusunod mo, siya pa palang mahihipo ng Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego.
Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos at ginusto nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Alam mo ba, sa pagiging consistent mo, magugulat ka, yung mga dating ayaw sa ginagawa mo, nagpe-persecute sa iyo, hahanapin na nila ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Because they see miracle sa buhay mo. Nakita nila, anong miracle yun? Paano nangyari? Hindi sila napasok. Hindi sila na hindi na nagkaroon ng abo o ano man ang nakikita ng naapoyan, di ba? Pag nakita ng mga nagpe-persecute sa iyo ang himala, alam mo, ito hari na ng Babylonia. Nagsabi, praise God. Lalo pa kaya yung kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, mapapapraise God sila. Dahil ang batang to, dati, papayat-payat, ngayon, tingnan mo, pinalago ng Diyos. Susundin ko din ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga anak kong ito. Just be consistent. Learn to discipline ourselves. Pag tayo ay humahayo, huwag tayong matakot. Just be committed and consistent sa atin. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hebrew 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kanino itutuon? Kay Kristo. Hindi kay Kristi. O kaya kay Christopher. Kundi kay Kristo. Sabi dito, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen? Yung kabuuan ng ating pananampalataya nakatuon hindi doon sa kanyang himalang gagawin, kundi nakatuon, nakalagay dito, paningin kay Jesus, author and perfecter and finisher of our faith. Yung himala na yan na nangyari sa hari ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi malayo mangyari yan sa iyo. Kasi Diyos naman yan ng ating Isaac, Jacob, Abraham, ni David. Diyos, isang Diyos yan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na tumutulong sa atin para mag-glorify natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Di ba? Sabi sa Matthew 11 verse 5, ano ba ang tuntunin? Bakit kailangan nakapokus tayo kay Jesus? Nakapokus tayo sa ating tagapagligtas na ating sinusunod. Bakit tayo naghahayag ng mabuting balita? Sabi dito sa verse 5, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang pilay, gumagaling at lumilinis ang ketongin, nakakarinig ang mga bingi at muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan. Wow! Pag consistent ka at hindi nag-aalinlangan, yung mga bagay na yan, nakapokus ka kay Jesus, kasama mo si Jesus, hindi ka maghihimala. Pero every time na you step of faith, kasama mo ang object ng faith, which is yung Diyos na buhay natin. Every step of faith na lumalakad ka at nakikita ng taong himala, oy, paano itong ketongin luminis? Nakikita nila si Jesus sa'yo. Oy, paano itong bulag nakakita? Nakikita nila si Jesus sa'yo. Paano itong mahirap? Nag-aral lang ng salita ng Diyos, yumaman. Nakikita nila ang habag ng Diyos sa'yo. At every time na nakikita nila yan, you are being consistent. Yung himala sa buhay na naranasan mo ngayong sa Panginoon ay hindi posibleng hindi mangyari sa himalang nadadaan, sa mga taong nadadaanan mo. At sino ba ang malalapit sa ating buhay? Hindi ba mga kapatid natin, mga kaibigan natin? Sila ang nakakakita sa Facebook post mo. Sila nakakakita sa selfie mo. Sila nakakita lahat kung ano ang lumang buhay mo at nakikita ang bagong buhay mo. Kasama nito ang Diyos. Paano ito? Ketongin, luminis. Paano itong hindi naman lumalakad? Nakalakad. Dating hindi umahayo, dating hindi nagsasalita, dating pipi. Nagsasalita. Sino tong Diyos niya? Diba sabi ng mga alagad, paano itong hangin sumunod? Hindi ba sila mamamangha?
Mamamangha sila kasi hindi siya gawa ng kamay ng tao. As we keep on being consistent, being committed, 'di ba? Una, papasalamat ka, Lord, salamat sa himala mo. Sa salita mo, naging trainable ka. Natutunan mo 'yan. Kailangan nating maging committed diyan. Kasi isang bagay na maranasan mo yung encounter mo sa Panginoon, pero yung patuloy na commitment mo, no matter what, kagaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, kakaiba yan. Ibang faith yan, ibang train ang meron dyan. Kaya kung nandito ka at hindi mo kasama ang mga magulang, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, magpuri ka lang sa Diyos. Magpasalamat ka lang. At alalahanin mo yung mga pangako ng Diyos, di ba? Let's continue develop every step. Huwag nating palagpasin. Lahat, 'di ba? Lahat ng ating hininga, punuin natin ng deklarasyon ng pag-asa, ng pasasalamat, 'di ba? Let every breath praise God. 'Di ba? Lahat ng may pandinig, makinig. Train your senses. Learn to develop what is good, what is evil. At malalaman mo yan sa salita ng Diyos. Amen? Number 4, stay committed. Yung lakad mo, commit mo kay Lord, di ka maliligaw. I-commit mo kay Christopher o kaya kay Christy. Ewan ko lang kung saan ka mapunta bukas. Pero unahin mo lang, may panahon ng lahat ng bagay. Commit yourselves in the Lord. And lastly, stay committed. Di ba pag stay consistent. Taas mong kamay mo as part of your surrender. Lord, I surrender everything. Habang ako'y naglalakad, habang ako'y nagpapasalamat sa iyo, I stay consistent magpuri sa iyo. Hindi ko ibababa ang banner ng tagumpay. Banner ng tagumpay ang pagiging consistent mo na ikaw ay nag-humble sa Panginoon. At I tell you, walang pagsubok o bagyo na darating sa iyo na hindi mo malalagpasan kasi kasama mo ang presence ni Lord for being faithful. Ang mga taong humihinto, nawawala ang presence ng Lord sa buhay. Ang nalulugod na Diyos ay ang kinakalugdan ng Diyos ay taong mga nananatili sa kanyang pananalig. At ito ang hamon sa atin mga kapatid. Saan ka ba nagpapatuloy sa iyong buhay? Nagpapatuloy ka ba na every time na lang may dumating na problema? Entertain mo ito na naman ang alalahanin, ito na naman matakot na kayo, magtago na kayo, magbili na kayo ng lahat. Lahat na, itago nyo na. Kundi, every time na dumadating yung problema, praise God, thank you Lord. Kung paano ko napagtagumpayan ng kahapon, kung mapagtatagumpayan ko ang bukas ko kasama ka. Ganyan napagtagumpayan ni Shadrach, Meshach, Abednego. They're just being committed and consistent doon sa pangako, sa salita ng Diyos, at sa pagsamba nila. Amen? So, sa umagang ito, nasaan ka man ngayon, nakaupo dito sa loob, let's stay committed and consistent na lahat ng ito na ating pinagdadaanan, lahat ng ito ay may temporal na katapusan. Pero yung ating pagiging consistent, pagiging committed natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, lahat ito ay may eternal value. Sabi ko nga last time, hindi namamali ng address ang Diyos na kanyang kakatagpuin sa iyong pagsunod. Kung ang panalangin mo ay ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, hindi naman pwedeng ang sagutin ay ang kapitbahay mo. Siyempre ikaw na unang nanalig sa Kanya. Amen? Mula loob, palabas. Yan ang prinsipyo na naranasan na magkakaibigan na ito. At tsaka na lang yung labas. Ang hari naniwala at kung babasahin niyo pa po hanggang dulo, na-promote pa sila. Hindi naman ang Babylonia, hindi naman talaga siya Christian. Ang mga Christian naman talaga ay mga Hudyo na naniniwala sa Diyos
Amen? So sa umagang ito, let's keep on praising God. Ano man ang pinagdaanan natin buong linggo, let's commit ang ating lakad na patuloy tayong i-guide ng Panginoon sa mission. Hindi natin mapabayaan na tayo humayo, mag-share ng good news. Ang bad news, hindi natatapos yan. Magbukas ka ng Facebook, magbukas ka ng lahat, puro bad news. Pero good news po, mahal tayo ng Diyos, hindi po siya nagpapabaya. At sa umagang ito, pinagpala ka kasi umabot ang mensaheng ito sa iyo. Amen? So sa gitna ng bagyo, pasalamatan mong Diyos. Sa gitna ng baha, makinig ka ng salita ng Diyos. Train your senses. Sa gitna ng pag-uusig, stay committed. Committed doon sa pangako ng Diyos. Di ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. At sa ating pagpapakumbaba, sa ating pagpapatuloy, being consistent, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, ang buhay natin, we will never be the same. Ang buhay natin nung tayo binagyo kahapon, ngayon ay higit. Bakit? Ang Diyos, napatunayan ng Diyos, ang anak kong ito, di ako iiwan. Ang anak kong ito, pinagkakatiwalaan ako. At ikaw yun, lahat tayo binigyan ng ganitong regalo. Lahat tayo binigyan ng ganitong pananampalataya na may karoon tayong kahinaan, pero yung grasya ng Diyos sa atin ang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ay suko na, huwag mong isuko ang sarili mo sa alalahanin. Suko mo ang iyong sarili sa Diyos na humahango sa alalahanin. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang mabutang balita, hindi po siya namatay patuloy. Pero ikatlong araw, He rose again. At ganun ka din. Kagaya ni Shadrach at Meshach at Abednego, kinulong man sila doon sa nag-aapoy na pugon. Bakit sila nabuhay? Because Jesus rose again. Ganun din tayo. We will rose again. Sa gitna ng alon at bagyo, sa gitna ng baha, sa gitna ng mga sitwasyon hindi natin kontrolado, kapatid, let's declare Jesus will calm the sea. He will calm the sea because He is our Savior. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa umaga ito. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Tanggapin mo siya ng may kagalakan. Hindi ka niya bibiguin, hindi ka mapapahiya. Hindi ka tatakbuhan ni Jesus. Kundi lalapitan ka niya. Draw near close to me and I will draw near closer to you. Come on, lapit tayo sa Panginoon. Lapit ka sa Panginoon. Lapit ka sa Panginoon. Dulog mo sa Panginoon lahat ng iyong pagsubok. Dulog mo sa Panginoon ang iyong hinaing, petition, mga pangako ng Diyos na hinahanap ka upang pagpalain. Sa oras na ito, kung alam mo sa sarili mo, marami kang kakapisan, kamalian na nagawa kahapon, kanina, kagabi, o matagal na panahon. Lahat ng yan ay tinapos ni Jesus. Ito yung panahon na magbalik loob ka sa Kanya, magbalik loob ka. Isuko mo ang kasalanan, isuko mo lihim, hayang, isuko mo lahat. Isuko mo yan, dapat ang Diyos, sino mang tumawag sa aking pangalan, ay maliligtas. Sa iyong pagtawag sa umagang ito, dumidinig ang Diyos, sapagkat sa iyong paghingi ng tawad, yan ay susi para ikaw ay makabalik. Sa iyong paghingi
pagpapakumbaba sa Panginoon. Yan ay susi. Ikaw ay kanyang iyakan. Salamat sa umagang ito. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, sa pinto ng tahanan mo. Pumasok ang himala sa oras na ito. Kung paano ang himala na naranasan sa gitna ng apoy ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sa umagang ito, tanggapin mo, kapatid, ang himala ng buhay. Sa gitna ng sakit, ang himala ng kagalingan. Sa gitna ng kalituhan, ang himala ng kaayusan. Sa gitna ng kaguluhan, ang himala ng kapayapaan. Sa gitna ng di pagkakasundo, ang himala ng pagkakasundo ay dumating sa iyong tahanan. Kamo, magpuri ka, buksan mo ang labi, mapuno ng pasasalamat. Purihin natin ang Panginoon. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Oh, Jesus. Sa gitna ng araw na bagyo, di magnangamba ang puso ko. Diyos at hari ka ng buhay ko. Panatag ako dahil sa'yo. Sa gitna ng araw na bagyo, di magangamba ang puso ko. Diyos at hari ka ng buhay ko. Panatag ako dahil sa'yo. Sa gitna ng araw na bagyo, di magangamba ang puso ko. Diyos at hari ka ng buhay ko. Panatag ako dahil sa'yo. Kung meron kang panalangin na nais mong ibahagi sa amin, dyan sa comment box, maaari ka namin panalangin. Sabihin mo lang, kapatid, atin niyang idudulog sa ating Panginoon. Atin niyang ilalapit sa Panginoon. Ano man ang sulat mo dyan, ikaw ay mananagumpay na. Ikaw ay tagumpay na sa lahat ng iyong suliranin. Sapagkat ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ipinadala ang ating Panginoon Jesus upang ikaw at ang iyong mga panalangin ay kanyang tutulong. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga panalangin ito. Manalangin ka. Manalangin ka. Manalangin ka. Itulog natin yan sa Diyos. Bulan man ng bagyo, ang payo natin ay panalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa katugunan nito. Salamat sa kagalingan. Salamat sa provision. Salamat sa aming bansa. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa aming mga kapatahan na nagra-rise up sa buhay ni Mary, sa buhay ni Angel, sa buhay ni Jesus, sa buhay ng aming mga kasama na wala dito. Yes, we declare, Panginoon, sa mga kabataan na ito, maghari ka sa kanila. Kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, sila'y kakaiba dahil sa kanilang pananampalataya na hanggang huli ay nakatuon sa iyo, Jesus. Yes, Lord. Ganon din, Panginoon, sa mga young adults, Panginoon, sa buhay ni Johan,
sa buhay ni Harvey, sa buhay ng mga lingkod mo na iyong pinapadala, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng karunungan sa pamimili na ikaw muna ang mauna, saka na lang, Paminoon, darating ang kanilang inaasam. Salamat sa aming mga magulang, sa buhay ni Ate Ems, sa buhay, Panginoon, Kuya Rod, sa buhay ni Ate Flor, Ate Marisa, sa buhay ni Ate Marisa Rico, sa buhay, Panginoon, Kuya Robert, sa buhay, Panginoon, ang mga lingkod mo, sa buhay ng aming mga senior citizen, Panginoon, buhay na buhay, Panginoon, Nanay Bilin, mga hindi ko pa nabanggit, patuloy na humingi ng panalangin, pagpalain mo, pamilya, wala dito sa Lipa at sa iba't ibang lugar ng Batangas, pagpalain mo ang iyong mga lingkod. Thank you, Jesus. Sa gitna ng bagyo, di mangangamba ang puso ko. Diyos at hari ka ng buhay ko, panatag ako dahil sa'yo. Sa gitna ng alon at bagyo, di mangangamba ang puso ko. Diyos at hari ka ng buhay ko, pinatag ako dahil sa'yo. Pinatag ako dahil sa'yo. Pinatag ako dahil sa'yo. Amen. Salamat po sa aming mga nakasama, Sister Joanne, Mel Jane, Adrian, Jesus, Pastor Don, at aking mga anak sa aming bahay ng pagsamba. At dyan mula sa inyo, kung saan man kayo naroon, pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Sunday! Amen! Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko, ito kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, di ko lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, o kay saya at kay ganda, Dahil lahat ay sama-sama, maawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Jesus, tara dito. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at tawagayon, sama-samang isisigap, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at tawagayon,
Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Amen! Maraming salamat.